Ito na nga pala lahat ng unang harvest natin sa ating tanim na kalabasa. Tapos na ho namin siyang ma-harvest, tapos na din ho siyang hakutin. At nung dumating na nga ho yung truck, ay agad-agad na kami nagkilo para magkaalaman na kung makakailan tayo diyan sa ating kalabasa. At nung mapuno na ho yung isang truck, susunod naman ho yung dumating na truck yung ating lalagyan. Pagkatapos ho ng isang truck na yan at may karga na natin lahat ng naiwan na kalabasa, at ito na ho lahat ng aking kinita para diyan sa unang harvest natin sa ating kalabasa. Hi mga katrops, magandang buhay! Ito na nga pala yung video nung harvest natin ng ating tanim na kalabasa mga katrops. Ito na nga ho yung pangalawang karga at pangatlong karga. Tapos pagkatapos na on ay ma-compute na natin yung ating hong kikitain din sa ating mga kalabasa. Era na nga ay kami na ho ay nag-harvest din mga katrops. Pinipitas na ho namin yung mga pwede ng pitasin diyan sa mga kalabasa. Sa pagkakaganda at pagkakalaki ng binunga ng ating mga kalabasa mga katrops. Kaya talaga napakasarap harvest. Dini nga ho sa Lumban, Laguna mga katrops ay ganari kami mag-harvest ng kalabasa. May mga iras ho yung kalabasa, tapos dun ho sa iras, tapos hanggang dun sa kama ay amin ho yung pipitasin, hahanapin ho yung mga bunga. At para makita ho namin yung mga kalabasa o yung mga bunga ng mga kalabasa natin din mga katrops, gagamitan natin siya ng kamay, hahawiin natin yung mga dahon ng kalabasa. Kada lakad ay hahawiin para makita yung mga bunga. Pag wala naman, lakad lang. Pag meron, pipitasin. Sa pagpitas naman ng kalabasa mga katrops, madaming pwedeng gawin. Pwede ho natin karatihin yung mga bunga. Doon ho natin sa sanga kakaratihin para mas mabilis ho mapitas yung mga bunga. Pwede man hong gamitin ng sipa yung sanga ng mga kalabasa. Pag nandiyan na kayo sa kalabasan mga katrops at nakakita kayo ng bunga, ay napakadali na hong pitasin niya. Kalaban lang talaga diyan ay pagod, init. Pero kaya naman mga katrops ay sadyang magpapahinga laang, iinom ng tubig, tapos diretso pitas na ulit. Bale ko napapansin nyo ho iyan mga katrops, ay hindi ho natin nataniman lahat. Gawa ng yung isang area na yan, yung nasa may dulo, ay meron pang tubig nung nag-start ako magtanim. Kaya ang amin lang ho nataniman diyan, yung pwede ng taniman at wala ng tubig. Sayang laan talaga mga katrops, hindi pa namin nataniman. Yun nga lang, kung aantayin namin na mawalan ng tubig yung dulo, ay medyo matatagalan pa kami kakaantay. Kaya ginawa namin ay amin na hong pinarotor nung meron na at pwede ng rotoren. Talagang nakakainip din kasi magintay pero dahil meron na kaming tataniman, ay magtatanim na kami. Susunod na lang ho yung mga naiiwan pagkaya pa. Dini kasi sa amin ay bawal magpahuli ng tanim mga katrops, kasi pag nagpahuli ka diyan tapos sa iyo ay bago pala ang nagtatanim ay siya ay nakapag-harvest na, ay talaga naman sa iyo pupunta lahat ng mga insect. Yung mga simisira ho diyan sa ating mga kalabasa ay lilipat ho doon sa kabila. Ay mas maganda ho hindi ka magpapahuli ng tanim. Ayos lang naman ho kung pa sa isang linggo lang naman yung pagitan or mga 10 days. Basta kung magtatanim ka ho ng kalabasa, kailangan ay maaga pa at hindi pa late. Dahil nakisang buwan na nga higit yung kalabasa ko mga katros bago ho nawala yung tubig doon sa dulo. Kaya hindi ko na nataniman, hindi ko na hinabulan ng kalabasa pa. Baka kasi madamay laang pag ho nagtanda na yung kalabasa. Siguro bawi na lang ako sa susunod na sana mataniman na natin. To gawa na natanim ko lang dito mga katrops ay nasa 2 lata at 1/4. Sa isang lata pala ay meron hong 250 gram. Kaya napatanim ko ho diyan na buto ng kalabasa ay umabot ho ng 560 gram. Humigit na din ho ng kalahating kilo. Pagdating pala sa pagtatanim ng kalabasa mga katrops ay kailangan ho kasi ay medyo may kalawakan. Doon ho kasi sa kama na yan ay kailangan ay malalayo ho yung pagitan ng bawat iras. Kaya pag nakapagtanim ho ako ng kulang-kulang 1 hektarya, mga 3 o 3.5 cans ho yun ay tatanim ko diyan. Pero dahil nga ho hindi ko nataniman yung dulo mga katrops, sa napatanimilan ho natin diyan 2 lata at saka ho 1/4. Ang target hong itatanim ko diyan ay mga 3 lata. Dahil tapos na nga ho pala kami makapag-harvest sa lahat-lahat ng ating pananim diyan sa area 1, hahakutin na lang ho yan ng kariton. Dini nga ho ay tapos na din ho sila magkarga sa kariton at maghakot. At nailagay na ho nila din lahat ng kalabasang ating napitas mga katrops. Bali kahapon pala mga katrops ay nakapagkarga na ho tayo diyan ng isang load. Bali pinunuho natin yung laman ng tapos jeep. Ngayon namang araw kinabukasan ay lahat ho yan ay mapapakarga na. Kaya maya-maya lang ho ay malalaman na natin kung magkano ho yung ating kikitain. Habang nag-aantay ho ako ng buyer mga katrops, saka ho yung truck. Kaya hindi muna ako magmumuni-muni. Higa muna tayo diyan sa ating kalabasa. Sa pagkakasarap humiga diyan mga katrops. Lahat ng pagod ko sa loob ng 77 days mga katrops ay naaalala ko at mapapalta na mamaya ng ginhawa. Yung sobrang init diyan magtrabaho. Sinabayan pa ng mahal
mahal na gasolina at crudo na talagang lahat ay ginagastos namin diyan mga katrops at di ho namin pinapabayaan. Kasi isang beses mo lang mapabayaan yan mga katrops ay talaga na mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Kaya kahit nakakapag-utang-utang na ako diyan, makabili lang ng gasolina at maidilig ay talaga na mababayaran na natin. Nang maikarga na nga ho yung kahapon, ngayon naman kakargahin na ulit natin. Kahapon ho ay isang timbangan lang yung ating ginamit. Ngayon ho, dalawa na yung gagamitin natin para mas mabilis hong matapos. Ginagawa namin sa pagtitimbang diyan mga katrops, 100 ng 100 na. Pero kada isang timbangan ay 50. Kaya ang lista namin diyan ay 100 na para mas mabilis. Para kahit mamaya hong hapon ay madala na ho ire at maibiyahe na. Sa susunod naman ho mga katrops, yung process naman ng kalabasa, yung ginawa ko diyan, yung gagawin ko ho ng video. Pero ngayon ho muna, yung process naman ho ng pag-harvest, pagkakarga at pagtitimbang at paglo-load ho diyan sa truck. Diyan nga ay hindi muna kinakamada yung kalabasa mga katrops. Kala ko nga ay ikakamada na agad. Mas madami ho kasi lalamanin yan truck na yan pag ho ikakamada. Pero alam ko diyan ay ikakamada nga nila para mas maganda at iral yung mga kalabasa. Para mas madami din ho ang ilaman. Meron ho diyan na nakapwesto sa timbangan, tapos meron din hong pumesto sa dumadampot, tapos ihahagis nila at sasaluin naman ho. At pag diyan ka ho nakapwesto sa timbangan ay sigurado pagod ka, gawa ng sasalo ka, ilalagay mo sa timbangan. Pag nag-50 na yung laman, tapos tatanggalin mo naman diyan sa iyong timbangan, ilalagay mo diyan sa truck. Yung kalabasa pala natin mga katrops ay napakatibay ho niyan, na kahit hugayan ang ginagawa nila ay hindi ho yan masisira o hindi rin ho yan malalamog. Kaya pag naibiyahe ho yan papunta diyan sa palengke mga katrops, wala ho siyang magiging problema. Fresh na fresh pa din ho yan pagdating ng palengke. Bale yun ho na ilalaman na ng truck mga katrops ay umabot na ho yan ng 3,500 kasi naka 3,500 na tayo. Pag nga ay naglalagay na ng kalabasa diyan sa truck ay nalalaglag na, kaya ginawa nila ay sinara na para doon na lang ho itya ng itya at hindi nalalaglag diyan sa ibaba. At nung makatimbang na kami ng 4,000 kg mga katrops, nagpahinga muna, nagmerienda para mamaya babalik. Pag may lakas na, mabibigat kasi yung kalabasa kaya talaga mapapagod ka diyan agad. Konting kain lang naman at pahinga ay balik na ulit. Nagpalit na nga diyan sa timbangan, gawa na yung isa ho si Michael ay nagkakamada na ng kalabasa sa loob ng truck. Ay sadya naman talaga iniiral ng iniiral para mas maging maayos ho yung lagay ng mga kalabasa diyan at mas maging marami ang laman diyan. Yung mga katrops, malapit na tayo matapos. Malapit na natin mapuno yung truck. Maya lang ay ayan na yung nilaman nun truck na puno na. Bali umabot na kami diyan mga katrops ng alas 11. Kaya ang gagawin, kakain lang ng tanghalian tapos babalik na kami diyan. Amin na hong ikakarga yun na iwan. Pero alis muna yung isang truck, ibabiyahe na ho yan papunta doon sa palengke sa paroroonan niya. Tapos kami naman ho ay uuwi muna para kumain. Pagkakain, babalik naman ho kami doon ulit sa kalabasang naiwan. Tapos doon sa umalis na isang truck mga katrops ay binayaran na ako. Ganyan rin kasi sa amin mga katrops, pagkakakarga ho at napuno na ho yung truck or yung jeep or yung pinaglagyan ho ay babayaran na. Siyempre bago ho umalis ay bibilangan muna natin yung pera at pag okay na, pwede na ho tayo magsialis. Nung nakapagpahinga na at nakakain na ng tanghalian, ayan agad-agad ho bumalik yung isang truck. Bali ibang truck na yan mga katrops, hindi na ho yan yung kanina, iba na ho yan. Kaya yan nag-start na din hong ikarga yung mga naiwan na kalabasa. At pag nakarga na nga ho iyan ay makukompute na natin lahat ng kikitain natin ngayon sa unang harvest natin diyan sa kalabasa. Yung kanina hindi agad kinamada, ngayon ay kinakamada na ho agad. Ito talaga yung pinakamasarap na part sa paghahalaman mga katrops, yung mag-harvest at magbebenta ka na ng iyong mga kalakal. At diyan mo na makikita kung gaano kaganda yung mga inalagaan mong halaman. Minsan talaga hindi maiwasan ay magkakasakit yung mga halaman. Na kahit anong alaga mo ay tatamaan talaga. Kaya sa paghahalaman ay talagang tiyaga at laban lang ng laban, bawal sumuko. Pero pag napatapat ka naman talagang tumama ka ay talaga naman paldong-paldo ka diyan. Dini nga mga katrops, yung pangatlong load natin ay tapos na rin at dini ho ay magbabayaran na ulit kami. Kaya nung pagkatapos at nabilang ko na okay na mga katrops, sumuwi na ako ng kubo at iyan ay pinahawak ko muna kay kuya yung aking kinita para ngayon. Yan ho yung kapalit ng pagod natin. Diyan ho sa pag-iinit sa gitna ng init ng araw. Na halos talaga mangitim na ako diyan. Thank you ho Lord sa blessing ng pinagkaloob nyo ho sa akin. Maraming salamat ho. At ang total ho ng kinita ko diyan sa unang harvest natin sa kalabasa ay 233,625 pesos. Sa dalawang lata at 1/4 ho yan mga katrops. Palambing pala ako sa inyo mga katrops. Pa-like and follow naman ho. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love!